na merong magtanong ng direktang tanong. Ano ang posisyon nila? Doon mo sa mga matagal naman akong panawagan ng sektor ng paggawa, dito mo sa usapin mo ng dagdag sahod, benepisyo, minimum wage, ano? Kasi at least alam mo natin, di ba, na talagang kung susuportahan ba nila ito pong mga plataforma pong ito. Malaking tagumpay ho yun pagka isa ho yun sa mga naikasaho natin sa pagpasok sa kasalukuyang kampanyahan ngayon sa 2016 elections. Ang sitwasyon sa ating lipunan ay talamak ang kontraktualisasyon, privatisasyon, deregulasyon at magi pong ang migrasyon. Ito po ang mga issue na patuloy nagpapahirap sa mga kabataan. Palapit na po ang eleksyon at sa nahuling debate na napanood natin sa telebisyon, wala pong napag-usapan doon sa mga kandidato tungkol sa mga isyong ito ng mga kabataan. Nananawagan po ang kabataang manggagawa sa panahong ito na sa bawat kandidato, nasyonal man at mapalokal, na bitbitin ang isyu ng mga kabataang manggagawa ukol sa makatarungang trabaho, sahod at karapatan. Hinahamon namin ang bawat kandidato na pag-usapan ito sa lahat ng debate, bitbitin ito sa Kongreso at pagtuunan ito ng pansin dahil ito lamang ang sasagot sa tunay na kalagayan ng ating lipunan. Isang concern ko bilang isang kabataang manggagawa kung ano yung paninindigan nila sa karapatan naming mga manggagawa, sa aming seguridad at saka sa aming usapin sa sahod na napakaliit, at sa usapin din ng kontraktual kung paano nila mariresolba yung ang aming pinagdadaan ng hirap sa mga sistema na sa pagtingin namin ay sumisikil sa aming karapatan.